Ika-21 ng Disyembre 1994. Isang gabi na lang bago ang bagong taon. Sa gabing iyon, sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, Makati, isang binatang nagtapos sa University of the Philippines, UP, at panganay na anak ng isang tanyag na pamilya ang bigla na lang naglaho na parang bula. Siya si Ricardo Rico de Villa Jr., isang modelong anak na tumutulong sa negosyo ng kanyang ama at ipinagmamalaki ng buong pamilya. Ngunit mula sa gabing iyon, wala nang sinuman ang nakakita sa kanya. Nag-report ang pamilya sa pulisya at sinimulan ang investigasyon. Ngunit ang nakakagulat, ito ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Paulo. Tumakas po si Kuya Rico. Tinangay niya ang 60 milyong piso ng kumpanya. Isang pamilyang may yaman na daan-daang milyon. Ang kanilang ama, si Don Ricardo de Villa, ay isang matagumpay na negosyante sa real estate at construction at handa nang ipamana ang lahat sa kanyang dalawang anak. Bakit tatakas ang isang panganay na anak na tulad niya dala ang pera? Nagsiyasat ang mga pulis ngunit walang nakitang anumang ebidensya. Ang bakas ni Rico ay tuluyan nang nawala matapos ang gabing iyon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nalimutan ng mga tao ang kaso. Si Paulo naman ay naging kilala bilang isang napakabuting anak na buong pusong nag-alaga sa kanyang mga magulang. Pinupuri siya ng kanilang mga kapitbahay, at ang kanyang mga magulang ay sa kanya na lamang umasa. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nakalibing sa ilalim ng sahig ng mansyon na iyon. At pagkalipas ng 14 na taon, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang lahat ng katotohanan ay mabubunyag sa pinakanakakagimbal na paraan. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang mga pangyayari noong bisperas ng bagong taon ng 1994 at kung paano lumabas sa mundo ang katotohanan. Bago tayo magsimula, kung maaari po ay pakiclick ang subscribe at like button. Malaking tulong po ito para maipagpatuloy ko ang pagkukuwento at pakisabi na rin po sa comments kung taga saan kayo nanonood. Babatiin ko po kayo isa-isa. Ang gabi ng pagkawala. Ika-31 ng Disyembre 1994, Miyerkules ng hapon. Abala ang lahat sa paghahanda para sa bagong taon sa mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park. Isang malawak na tahanan na may pinagsamang disenyong moderno at antigong Filipino, nakatayo sa isang loteng mahigit 1,000 metro kwadrado. Ang may-ari ay si Don Ricardo de Villa, noon ay 66 na taong gulang. Isa siyang tycoon na yumaman mula sa real estate development at construction noong dekada 70. Marami siyang pag-aaring gusali sa buong Metro Manila at ang kanyang yaman ay umaabot sa daan-daang milyon. May 2 anak na lalaki si Don Ricardo. Ang panganay, si Ricardo Rico de Villa Jr., 32 anyos, ay nagtapos ng Business Administration sa UP at kanang kamay ng kanyang ama sa negosyo. Masipag siya, metikuloso at mataas ang respeto ng mga empleyado sa kanya. Ang bunso, si Paulo de Villa, 29 anyos, ay nagtapos naman ng economics sa parehong universidad, ngunit wala pang permanenteng posisyon sa kumpanya. Plano ng ama na ipamana ang negosyo sa kanilang dalawa. Bandang 6:00 ng gabi, nagpaalam si Rico sa kanyang ama, "Tay, pupunta lang po ako sa opisina para ayusin ang mga libro. May kailangan lang tapusin bago matapos ang taon." Ang kanyang ina ay naghahanda ng hapunan habang si Paulo ay nasa labas, nililinis ang kanilang sasakyan. Tumango ang ama at sinabing, "Sige, anak, huwag kang magpagabi." Minaneho ni Rico ang kanyang itim na kotse at umalis ng bahay. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita siya ng kanyang pamilya. Lumampas ang 9:00 ng gabi, hindi pa rin bumabalik si Rico. Nagsimula ng mag-alala ang kanyang ina. Ang opisina ay 30 minuto lang mula sa kanilang bahay, ngunit mahigit 3 oras na siyang wala at hindi tumatawag. Noong panahong iyon, hindi pa karaniwan ang cellphone.
Tumawag ang ama sa opisina, ngunit walang sumasagot. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, hindi na mapakali ang pamilya. Nagpresenta si Paulo na puntahan ang kapatid sa opisina. Makalipas ang 1 oras, bumalik si Paulo, ngunit hindi niya nakita si Rico. Patay po ang ilaw sa opisina at wala rin po ang kotse ni Kuya sa parking, sabi niya. Gusto na sanang tumawag ng pulis ng ama, ngunit pinigilan siya ni Paulo. Tay, wag po muna. Baka naman nakikipag-inuman lang sa mga kliyente. Hintayin natin hanggang bukas. Ngunit alam ng lahat na si Rico ay hindi pala inom. Hindi nakatulog ang pamilya ng gabing iyon. Ang pagsisinungaling. Kinabukasan Enero 1, 1995, araw ng bagong taon. Hindi pa rin umuuwi si Rico. Nagsimula nang umiyak ang ina at ang ama ay agad na tumawag sa Makati Police Station. Dumating ang mga pulis at tinanggap ang missing person report. Ngunit sa gitna ng investigasyon, may lumabas na kakaibang impormasyon. Sinabi ni Paulo sa mga pulis, matindi po ang stress ni Kuya sa trabaho nitong mga nakaraang araw. May problema raw sa isang kliyente at gipit sila sa pondo. At idinagdag niya ang isang nakakabiglang pahayag. Nakita ko po siyang nag-withdraw ng malaking pera sa account ng kumpanya. Ilang araw na ang nakalipas. Gaano kalaki? Tanong ng pulis. Sumagot si Paulo. Sa tingin ko po, nasa 50 milyong piso. Nagulat ang ama. Wala siyang kaalam-alam dito. Agad na sinuri ng mga pulis ang bank records. Ngunit noong kalagitnaan ng dekada, 90, hindi pa ganap na computerized ang sistema ng bangko. Holiday season pa, kaya sarado ang mga bangko at matatagalan ang verifikasyon. Patuloy na nagkuwento si Paulo tungkol sa kapatid. Ibang-iba raw ang kilos ni Rico nitong huli. Madalas daw itong mag-isang umiinom sa gabi at hindi na gaanong nakikipag-usap. Nagtaka ang mga magulang dahil sa kanilang paningin, walang nagbago kay Rico. Ngunit iginiit ni Paulo na siya lang ang nakapansin dahil magkapatid po kami. Mas ramdam namin ang pagbabago sa isa't isa. Inilabas ng pulisya ang isang wanted bulletin para kay Rico. Ngunit noong 1994, walang mga modernong kagamitan tulad ngayon. Bibihira ang CCTV at mahirap ang communication tracking. Ang investigasyon ay nakadepende sa mga testimonya. Kinausap ng mga pulis ang mga empleyado ng kumpanya. Karamihan sa kanila ay nagsabing si Rico ay isang responsableng tao. Wala silang narinig na anumang problema sa kumpanya. Ngunit isang empleyado ang may nasabing kakaiba. Nakita raw niyang nagtatalo sina Rico at Paulo sa opisina kamakailan. Hindi niya narinig ang pinag-usapan pero nagtataasan daw sila ng boses. Tinanong ng pulis si Paulo kung nag-away sila ng kapatid. Umiling si Paulo. Hindi po, nagkakamali lang po siguro yung empleyado. Nagpatuloy ang investigasyon ngunit walang bagong lead. Hindi nakita ang kotse ni Rico at walang saksi, para siyang naglaho sa hangin. Paglipas ng ilang linggo, nawalan na rin ng interes ang pulisya. Kulang sila sa tauhan at marami pang ibang kaso. Ang pagkawala ng isang adultong lalaki ay hindi mataas na prioridad, lalo na't dahil sa testimonya ni Paulo, inakala ng pulisya na si Rico ay kusang umalis. Natapos ang holiday season. Pagkalipas ng isang linggo, nakuha na ng pulisya ang bank records. Ang resulta, wala ang sinasabing 50 milyong pisong withdrawal. Ang pondo ng kumpanya ay buo, at ang personal na account ni Rico ay normal. Sabi mo nag-withdraw ang kapatid mo pero walang record, sabi ng pulis kay Paulo. Hindi natinag si Paulo. Baka po cash niya kinuha. Baka minanipula niya ang mga libro o kaya yung cash payment mula sa mga kliyente ay ibinulsa niya. Noong panahong iyon, mahirap pabulaanan ang ganitong aligasyon. Imposibleng matrace ang cash transactions at aabutin ng buwan bago masuri ang lahat ng financial records. Higit sa lahat, walang dahilan ang pulisya para pagdudahan si Paulo. Sino ba namang kapatid ang magsisinungaling sa ganitong sitwasyon? Sa huli, isinara ng pulisya ang kaso sa konklusyong si Rico de Villa Jr.
ay tumakas matapos magnakaw ng pondo. Sinusugan pa ito ni Paulo. Matagal na pong gustong magtayo ni Kuya ng sarili niyang negosyo nang hindi nalalaman ni Papa, sabi niya. Ayaw maniwala ng mga magulang. Hindi ganoong tao si Rico. Ngunit lahat ng ebidensya ay tila tumuturo sa sinasabi ni Paulo. Lumipas ang mga buwan. Dumating ang tag-araw, ngunit hindi na bumalik si Rico. Dahan-dahang tinanggap ng pamilya ang katotohanan. Labis na nalungkot ang ama. Ang pag-iisip na trinaydor siya ng pinakamamahal na anak ay nakaapekto ng malaki sa kanyang kalusugan. Ang ina naman ay araw-araw na umiiyak. Tanging si Paulo ang nanatiling matatag. Inaliw niya ang kanyang mga magulang at sinabing siya na ang bahala sa negosyo. Pumayag din ang ama. Wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan kundi si Paulo. Ang 14 na taon ng kasinungalingan. Sa paglipas ng panahon, nalimot na ang kaso. Si Paulo ay nanirahan sa mansyon kasama ang kanyang mga magulang. Araw-araw siyang bumabati, nag-aasikaso sa kanilang pagkain at sinasamahan sila sa doktor. Naging usap-usapan sa kanilang komunidad ang kabaitan ni Paulo. Tingnan mo, kahit anong sama ang ginawa ng kapatid, inaalagaan pa rin niya ng husto ang mga magulang niya, isang tunay na mabuting anak. Ngunit walang nakakaalam kung saan nagpupunta si Paulo tuwing gabi. Simula noong 1996, nagsimula siyang magpunta sa mga pasugalan sa Maynila. Nagsimula sa paunti-unti hanggang sa naging regular. Nalulung siya sa sugal at palaki ng palaki ang kanyang taya. Sa umaga, siya ay isang mabuting anak. Sa gabi, isang sugarol. Dahan-dahan niyang dinukot ang pera ng kumpanya. Ang kanyang ama ay matanda na at hindi na nakikialam sa negosyo. Buo ang tiwala kay Paulo. Ang utang ni Paulo sa sugal ay lumobo na parang niebe. Ngunit sa harap ng kanyang mga magulang, siya pa rin ang masipag at mapagmahal na anak. Noong 1999, pumanaw si Don Ricardo de Villa. Lumala ang kanyang sakit. Dinagdagan pa ng sama ng loob sa pagkawala ng panganay na anak. Naging marangya ang libing. Bilang nag-iisang anak na natira, si Paulo ang tumanggap sa mga nakikiramay. Hinangaan siya ng mga tao, iniwan sila ng panganay, pero ang bunso ay nanatili hanggang sa huli. Nagsimula ang pag-aayos ng mana. Walang iniwang huling testamento ang ama. Ayon sa batas, dapat hatiin ng magkapatid ang yaman. Ngunit si Rico ay nawawala pa rin at hindi pa idinedeklarang patay. Ipinaliwanag ng abogado kay Paulo, kapag ang isang tao ay nawawala ng 7 taon o higit pa at walang balita, maaaring mag-file sa korte ng presumptive death. Ituturing na siyang pumanaw at maaari nang ayusin ang mana. Tumango si Paulo. Maghihintay siya. Taong 2001, ika-7 taon ng pagkawala ni Rico, nag-file si Paulo sa korte at naaprubahan ito. Legal nang idineklarang patay si Rico de Villa Jr. Ang kalahati ng yaman ng ama ay napunta kay Paulo. Buhay pa noon ang kanilang ina. Mahina na ang kanyang kalusugan at lubos na umaasa kay Paulo. Patuloy niya itong inalagaan ng mabuti. Ngunit sa gabi, ang kanyang punta ay sa pasugalan pa rin. Noong early 2000s, ang utang ni Paulo ay umabot na sa mahigit 50 milyong piso. Patuloy siyang kumukuha sa kumpanya, ngunit hindi nababawasan ang utang. Nagsimula na siyang singilin ng mga pinagkakautangan. Isinanla ni Paulo ang mga ari-arian ng kumpanya. Ang kanyang ina ay walang kamalay-malay. Pinipirmahan ni Paulo ang mga dokumento para sa kanya. Noong 2004, pumanaw na rin ang kanilang ina. Ngayon, si Paulo na ang nag-iisang tagapagmana. Ang mansyon sa Forbes Park, mga gusali, lupa, pera lahat ay napunta sa kanya. Ngunit hindi tumigil ang kanyang pagsusugal. Lalong lumala. Simula 2005, sinimulan na niyang ibenta ang mga ari-arian, mga gusali sa Makati, mga lupa sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng pera ay napunta sa sugal at sa mga pinagkakautangan. Napapailing na lang ang mga nakakakilala sa kanya.
napakabuting anak. Pero noong nawala ang mga magulang, nilustay lahat ng yaman. Ngunit walang sinuman ang naghinala na pinatay niya ang kanyang kapatid, maliban sa isang tao. Ang matagal ng kasambahay ng pamilya, si Mang Tomas. Siya ang nag-alaga sa pamilya de Villa mula pa noong dekada 80 noong 1994. Sa investigasyon, ito ang sinabi ni Mang Tomas. Bisperas po iyon ng bagong taon, mga 11:00 ng gabi. Natutulog po ako sa kwarto ko sa labas, pero nagising ako sa isang ingay mula sa main house. Parang may kumakaladkad ng mabigat na bagay, tapos may tunog ng parang naghahalo ng kung ano. Ngunit noong mga panahong iyon, may ginagawang expansion sa hardin ng mansyon at may planong ayusin ang sahig ng master's bedroom. Kaya inakala ni Mang Tomas na tunog lang iyon ng mga materyales. Binaliwala rin ito ng mga pulis. Ang testimonya niya ay natabunan ng mas malaking balita tungkol sa pagkawala ni Rico. Ngunit pagkalipas ng 70 na taon, ang testimonya na iyon ay muling mabubuhay. Ang pagbubunyag. Taong 2007, halos naubos na ang yaman ni Paulo. Ang kanyang utang ay umabot na sa mahigit 200 milyong piso. Hindi na makapaghintay ang mga pinagkakautangan. Nag-file sila sa korte para sa foreclosure. Pati ang mansyon sa Forbes Park ay malapit ng marimata. Nagpapanik si Paulo. Kailangan niyang protektahan ang bahay na iyon. Ngunit bakit? Taglagas ng 2007, isang notice of public auction mula sa korte ang idinikit sa gate ng mansyon sa Forbes Park. Ang starting bid, 300 milyong piso. Matagal na nakatitig si Paulo sa anunsyo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ito ang resulta ng hindi niya pagbabayad ng utang. Sinubukan niyang mangutang sa mga kaibigan pero wala nang nagtiwala. Sa loob ng 3 taon, nilustay niya ang lahat. Noong Nobyembre 2007, nag-fail ang unang bidding. Walang nagbid dahil sa sobrang luma ng bahay at sa laki ng gagastusin para sa renovation. Nakahinga ng maluwag si Paulo. Ngunit ibinaba ng korte ang presyo at nag-schedule ng isa pang auction. Pebrero 2008. Sa ikalawang auction, ang presyo ay bumaba sa 225 milyong piso. Sa pagkakataong ito, may nagbid, isang real estate developer na nagngangalang Mr. Chua. Plano niyang gibain ang lumang bahay at tayuan ng bagong gusali. Mayo 11, 2008. Naging pinal ang pagkakabili. Narinig ni Paulo ang balita sa korte. Napaluhod siya. "Wag po! Wag lang ang bahay na yan!" sigaw niya. Nagtaka ang mga staff ng korte. Bakit ganoon na lang ang pagmamakaawa ng isang taong naubos na ang lahat ng yaman? Inisip nilang sentimental value lang. Ngunit may ibang dahilan si Paulo. Alam niya kung ano ang nakalibing sa ilalim ng sahig ng master's bedroom. Sa loob ng 14 na taon, sa kwartong iyon siya natutulog. Araw-araw niyang tinatapakan ang sahig na iyon. Alam na nasa ilalim nito ang kanyang kapatid. Noong mga unang taon, binabangungot siya. Napapanaginipan niyang lumalabas ang kapatid mula sa ilalim ng lupa. Ngunit nasanay din siya o pinilit niyang masanay. Ang pagtulog sa kwartong iyon ay naging isang ritual, isang paraan para kumpirmahin na nandoon pa rin ang kanyang sikreto. Natatakot siyang matulog sa ibang kwarto, baka may maghukay sa sahig. Ngayon, mapupunta na sa iba ang bahay. Paano kung magpa-renovate ang bagong may-ari? Kapag binakbak ang sahig, lalabas ang bangkay ni Rico. Katapusan na niya. Sinubukan ni Paulo na kausapin si Mr. Chua. Nagmakaawa siya. "Pakiusap, ibenta niyo na lang po sa akin ulit. Babayaran ko po kayo." Tinanggihan siya ni Mr. Chua. Nakapagbayad na siya ng down payment at may plano na para sa construction. Lumuhod si Paulo. "Parang awa niyo na. Huwag lang po ang bahay na yon." Nainis si Mr. Chua at pinalayas siya. Ang hukay, Hunyo 2008. Sinimulan ni Mr. Chua ang renovation. Ipinasuri niya ang bahay sa isang arkitekto. Dahil sa kalumaan, iminungkahi ng arkitekto
nagibain na lang lahat. Ngunit nagdesisyon si Mr. Chua na i-renovate muna ang loob. Hunyo 10, pumasok ang mga construction worker. Tinanggal ang mga lumang gamit at wallpaper. Pagdating nila sa master's bedroom, napansin nilang kakaiba ang itsura ng sahig. May mga lamat ito. Iminungkahi ng foreman na palitan na ang buong sahig. Hunyo 12, sinimulan ang trabaho sa sahig ng master's bedroom. Inalis ng mga trabahador ang mga tabla. Sa ilalim, nakita nila ang mga batong adobe. Isa-isa nilang inalis ang mga ito. Ang dapat sanang nasa ilalim ay lupa at graba. Ngunit sa isang sulok, may nakita silang isang solidong bloke ng semento. Mga 1 metro ang lapad at 2 metro ang haba. Ano to? Tanong ng isang trabahador. Tiningnan ng isa pa. Hindi ganoon ang pagkakagawa ng orihinal na sahig. Magaspang at halatang minadali. Tinawag nila ang foreman. Baka may nag-repair lang dati diyan, sabi ng foreman. Basagin nyo na para matanggal. Kumuha sila ng maso at pait. Sinimulan nilang basagin ang semento. Pok, pok. Habang binabasag nila, may umalingasaw na kakaibang amoy. Amoy ng lumang lupa na may halong nabubulok. Nagtakip ng ilong ang isang trabahador. Ilinawan ng foreman gamit ang flashlight. Nang mabiyak pa ang semento, may nakita silang itim na plastic sa loob. Makapal at maraming patong. Ginamitan nila ng gunting para buksan. Nang matanggal ang plastic, isang trabahador ang napasigaw. Buto! Buto ng tao. Kitang-kita ang bungo at mga tadyang, kalansay na. May mga retaso pa ng damit, isang itim na business suit. Napaurong ang mga trabahador, namutla. Agad na tumawag ng pulis ang foreman. Wala pang 30 minuto, dumating ang mga investigador mula sa Makati Police. Nagulat din sila sa nakita. Agad nilang tinawag ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, at kinordonan ang lugar. Mabilis na kumalat ang balita sa lugar. May nakitang bangkay daw sa bahay ng mga De Villa. Baka yung anak nilang nawala noon pa. Maingat na kinuha ng mga taga-SOCO ang kalansay. Sa tabi nito, may nakita silang isang leather na wallet. Sira-sira na ito, ngunit sa loob may isang identification card. Isang lumang klase ng ID. Malabo na ang litrato pero nababasa pa ang pangalan, Ricardo De Villa Jr. Nagkatinginan ng mga investigador. Hinalughog nila ang mga lumang file. Ricardo De Villa Jr., 32 anyos, nawala noong Disyembre 31, 1994. Ayon sa kapatid na si Paulo, tumakas dala ang pera ng kumpanya. Kaso, cold case. Ngayon, ang kaso ay muling nabuksan. Agad nilang hinanap si Paulo De Villa, ang katotohanan sa semento. Hunyo 3, 2008. Pinuntahan ng mga pulis si Paulo sa isang maliit na apartment na tinitirhan niya. Pagkatapos mawala ang mansyon, palipat-lipat na lang siya ng tirahan, kumatok sila. Binuksan ni Paulo ang pinto, payat at mukhang gusgusin. Mr. Paulo De Villa, mula kami sa Makati Police. Nanigas ang mukha ni Paulo. Bakit po? Natagpuan na po ang bangkay ng kapatid ninyo. Nang hina ang mga tuhod ni Paulo, napahawak siya sa pader. Saan po? Sa ilalim ng sahig ng master's bedroom sa dati ninyong bahay sa Forbes Park. Hindi na nakapagsalita si Paulo. Napaupo siya sa sahig, itinayo siya ng mga pulis. Kailangan niyo pong sumama sa presinto. Tumangulang si Paulo, hindi na siya pumalag. Sa interrogation room, nakayuko lang si Paulo. Nakalibing ang kapatid mo sa sahig ng bahay niyo. Anong nangyari? Tanong ng investigador. Hindi sumagot si Paulo. Noong nawala siya, sabi mo tumakas siya, dala ang pera. Ngayon, nasa bahay niyo pala ang bangkay niya. Magsalita ka na. Dahan-dahang itinaas ni Paulo ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata. Wala po akong alam. Walang alam. 14 na taon kang tumira sa bahay na yon. Sumagot si Paulo sa paraang ikinagulat ng mga pulis. Natatakot po ako. Kaya ako natutulog sa kwartong iyon ay para bantayan. Baka may maghukay sa sahig.
Kapag may magpapagawa, kailangan kong pigilan. Pero wala pong pruweba na ako ang naglibing sa kanya diyan. Hindi makapaniwala ang mga pulis. Kung hindi siya, sino? Hindi na nagsalita si Paulo. Inaresto siya sa salang murder at pagtatago ng bangkay, ngunit patuloy siyang tumanggi. Sinimulan ng NBI, National Bureau of Investigation, Forensic Division, ang pagsusuri sa kalansay. Kinumpirma ng dental records at DNA mula sa mga lumang gamit ni Rico na ito nga ang nawawalang panganay na anak. Ang sanhi ng pagkamatay, bali sa leeg, malinaw na pinatay. Ngunit si Paulo ay nanatiling tikom ang bibig. Kumuha siya ng abogado at ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Problema ng prosekusyon, walang direktang ebidensya, walang aamin. Nagpasya silang suriing mabuti ang bloke ng semento, baka may naiwang bakas ang pumatay. Agosto 2008, dinala sa NBI Crime Lab ang mga piraso ng semento. Isang veteranong forensic scientist, si Dr. Mateo Santos, ang namuno sa pagsusuri. Mahirap ang kaso, 14 na taon na ang nakalipas. Posibleng wala nang natirang biological evidence. Subukan nating hanapin ang physical traces, sabi ni Dr. Santos sa kanyang team. Baka may mga marka o hugis sa ibabaw ng semento. Ilang araw nilang sinuri ang bawat piraso gamit ang microscope at isang araw may napansin ang isang miyembro ng team. Sa isang gilid ng semento, may bahagyang nakaumbok na pattern. Tiningnan ito ni Dr. Santos sa ilalim ng high-powered microscope. Biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ito, mga linya ng fingerprint. Ang teorya niya, noong ibinuhos ang semento, hinawakan ito ng salarin gamit ang kanyang kamay habang basa pa. Ang dulo ng kanyang daliri ay bumaon at ang marka ng fingerprint ay naiwan at tumigas kasama ng semento, parang isang fossil. Ginamitan nila ng 3D laser scanner para makuha ang detalye ng marka. Lumabas sa computer ang isang malinaw na pattern ng fingerprint. Nabilang nila ang 16 na unique points o mga katangian. Sapat na ito para maging balidong ebidensya sa korte. Hiningi nila ang fingerprint record ni Paulo de Villa mula sa pulisya. Ikinumpara nila ito sa markang nakuha sa semento. Isa-isang nagtugma ang 12 na puntos. Perpektong tugma. Ang fingerprint sa semento ay walang dudang galing sa kanang hintuturo ni Paulo. Nakuha na natin siya, sabi ni Dr. Santos. Ang pag-amin at hatol. Setyembre 5, 2008, unang araw ng paglilitis. Puno ang korte. Pumasok si Paulo na nakaposas, payat at litong-lito. Inaamin mo ba ang mga akusasyon sa iyo? Tanong ng hukom. Bumulong ang abogado sa tabi niya. Tumahimik sandali si Paulo at saka nagsalita. Inamin ko po. Nagulat ang lahat. Sa wakas, umamin na siya. Ikinwento niya ang lahat. Gabi po iyon ng Disyembre 31, 1994. Nagtalo kami ni Kuya Rico sa master's bedroom. Tungkol saan? Tanong ng piskal. Tungkol po sa negosyo. Sinabi po ni Papa na sa kanya lang ipapamana ang buong kumpanya. Ako daw po ay mananatiling empleyado lang. Palagi na lang po akong nasa anino niya. Pareho kaming nagtapos sa UP, pero siya palagi ang kinikilala. Noong gabing iyon, sinumbatan ko siya. Sabi ko, bakit ako laging huli? Bakit may paboritismo? Sinabi niya na sabihin kay Papa na bigyan din ako ng parte ko. Anong sagot niya? Napaluha si Paulo. Sinabi po niya na wala akong kakayahan. Hindi ko raw kayang patakbuhin ng negosyo. Sa ilalim na lang daw niya ako magtrabaho para matuto. Noong narinig ko yon, parang may pumutok sa loob ko. Ang inggit at sama ng loob ay naging galit. Sinakal ko po siya. Hindi ko alam kung gaano katagal. Paggising ko sa katotohanan, nakahandusay na siya sa sahig, hindi na humihinga. Sinabi niyang hindi iyon planado, ngunit ang pagtatago sa bangkay ay pinag-isipan niya. Ikinwento niya kung paano niya binalot sa plastik ang kapatid, inilibing sa ilalim ng sahig at tinabunan ng semento na para sana sa construction.
Hindi siya nag-gloves, kaya naiwan ang kanyang fingerprint. Bakit ka natulog sa kwartong iyon sa loob ng 4 na taon? Tanong ng piskal. Natatakot po ako. Binabangungot ako na lumalabas siya mula sa lupa para kunin ako. Kaya kailangan kong bantayan ang kwartong iyon. Iyon lang po ang paraan para makayanan kong mabuhay. Ipinresinta ng prosekusyon ng ebidensya ang 3D scan ng fingerprint mula sa semento. Tumestigo si Dr. Santos. Wala nang nagawa si Paulo. Sa huli, hinatulan si Paulo de Villa ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Habang inilalabas siya ng korte, nakita niya ang mga dating kaibigan ng kanyang Kuya Rico sa likuran. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Yumuko na lang si Paulo. Ganoon nagtapos ang kaso. Pagkalipas ng 14 na taon, lumabas ang katotohanan. Si Rico de Villa Jr. ay nailibing ng maayos sa tabi ng kanyang mga magulang. Ang mansyon sa Forbes Park ay giniba at tinayuan ng bagong gusali. Pero ang kwento ay mananatili isang paalala sa trahedyang dulot ng inggit at kasakiman sa loob ng isang pamilya. Isang paalala na kahit gaano katagal, ang katotohanan ay laging mahahanap, minsan sa isang piraso ng sementong naging fossil ng isang krimen. Anong masasabi niyo sa kwentong ito? May alam ba kayong mga misteryosong kaso sa inyong lugar? Ibahagi niyo sa comments. Bawat komento niyo ay binabasa ko. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo, hanggang sa susunod na kwento.